Sa budget deliberation ng Kamara nitong Lunes sa Department of Agriculture, tinanong ni Bicol Saro Representative Terry Ridon si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung sino-sino ang mga top importer ng galunggong sa bansa noong 2024. Ayon kay Laurel, nangungunang top importer ng isda ang kumpanyang Trans-Pacific Journey Fishing Corporation o TPJ na pagmamay-ari ng pamilya ni Navotas Lone District Representative Toby Chanco. Gayunman, ipiniliwanag niya na ang nasabing kumpanya ay isa sa mga kumpanyang pinakamalaking nanghuhuli ng isda at matagal nang nasa industriya. Kaya't karapat-dapat anya na maging isa ito sa mga pangunahing importer. Ngunit kwenisyon naman ng mambabatas ang kalihim kung bakit napagbigyan ang pamilyang Chanco rito. Do you not find any conflict of interest, Mr. Secretary, that the Chancos are importing the largest fishing agalunggong for this round? Well, I'm stating it for the record because Congressman Chanco is actually a member of the Aquaculture and Fisheries Committee in the last Congress. Hindi ba? So you did not make conflicts of interest checks. Sagot naman ni Laurel. Sa akin, I've been working in the industry for so long. Yung kumpanya nila is, their family has been in fishing for more than 60 years. So, it is performance-based, Mr. Chair. So, technically, kung sino pinakamaraming niland, recorded ng PFDA yan, nagbabawal ng buwis yan, so they should get the biggest allocation. Sa pagdinig, binahagi rin ni Laurel ang mga nakaraang kaso ng importasyon ng isda bago pa man siya maupong DA Secretary, kabilang ang mga hindi makatwirang hiling sa alokasyon. Anya, may isang miyembro ng Kamara na nagpupumilit na humingi ng malaking alokasyon sa kanya. Bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. Matapos ibinunyag ni DA Secretary Laurel si Zaldico na nasa likod dito ay tila nag-iba ang mukha ni Representative Ridon. Sinabi ni Chu Laurel na humiling si Ko ng alokasyon ng katumbas ng 3,000 container ng isda para sa 3 kumpanya, kabilang ng ZC Victor Fishing Corporation na hindi nito pinayagan. Well, pinipilit niya kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which ito nga yung formula na lumabas and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself. At kaya kong tindigan to. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng pahayag si Ko tungkol dito. Samantala sa media interview kay Secretary Laurel araw ng Martes, binigyang diin niya na dinepensahan lamang nito ang ahensya dahil sa pagkwestiyon ng mambabatas sa integridad ng Department of Agriculture. Sa akin kasi, parang lumalabas dun sa line of questioning is parang yung pinaboran ko ng ahensya ko na mabigyan yung kumpanya ni Congressman Chanco na pinakamalaking allocation. Yun ang hindi ko naman matanggap. Dahil I am very strict, our decisions are data-driven with the formula na fair sa lahat. Even the industry nga, wala naman nagre-reklamo eh. Saan nandun ako nang galing, di ba? Kung meron magre-reklamo, sa akin sila magre-reklamo. So I believe our system is fair, just, and nasa tama. At walang